Basta, explain ko sa inyo mamaya. Currently, we're also freelance filmmaker. We do shoots or any film production that shoots in Northern Luzon. Ibig sabihin kung may gusto mag-shoot means, kunyari dito sa Baguio, iko-coordinate namin sa mga kakilala namin sa Baguio or sa La Trinidad. Pero recently kasi, sa Ilocos at saka sa Vizcaya. So, ayan. Aside from being freelance filmmaker or crew, nagsusulat din kami. Nagdidirect din ako ng documentary. So, currently, these are my projects. Iba na, Batil Bottle is funded by Dakila Philippines, British Council, Boston Foundation, Ford Foundation. Yan. Hindi ko, nahiya ako kasi hindi ko nung nag-tayo kung magkano yung mga na-raise na fund for that. So, ito naman, Mascota, is my entry to DTI Screenplay Writing Competition. Yung unang season niya, nakapasok siya ng top 10. Kahit last year, kakatanggap pa rin ako ng activities nila, which is na film lab yan ng mga international mentors from Netflix India at one from Cannes. Inaalis na rin mo. Tapos ito, yung current project na ginagawa namin ay Imelda, isang full-length documentary film funded by Anima Studios, Film Development Council of the Philippines, at saka yan, Parasite. Yan. Next. Hindi pa ako pumisyon ng funds sa NCCA for post-production. So ito yung mga films na natulungan namin. Last year, Gulay Lang Manong, Sinimalaya entry. The Cleaners, 2017. Pinsan ko yung director. Ito na Daking Nuwang, Children of the Reservoir as assistant director and production manager, logistics team. Child number 82 as marketing. All the things I leave you main writer kami na lesson team at saka Direct J. Castro. Baka nakikinig sila. Palabas ko yun soon. Next. Next po. So, ano ngayon, ilinisan mo yan, naglabag ka ba? Hindi po. Ang gusto namin i-share sa inyo, kwento kung paano ba siya nag-start lahat. Dahil alam ko, ang feeling kong imagination or dream ninyong lahat ay maging, yun nga, gusto yung makarating sa gusto yung pupuntahan. Pero paano ba? So kami, nag-start siya sa Yellow Car, the moving student community. Ang Yellow Car, literal na vehicle siya. So, okay lang. Okay lang. So, it started all sa school namin sa UPLB. Nung nagkaroon ng Cinema Region 9 ata. Tama, 9. Tinatanong sa amin, bakit walang films from Region 2? Or from Northern Luzon? So, dahil nasa tech team ako, ibig sabihin na nasa tech team ako ng Cinema Region na hosted by the university. Kahit nasa tech team ako, hindi ko makita kung meron ba kaming pelikula. Next. So, ang tanong is, where is your film? Next slide. So, ang nangyari dyan, dahil sa gusto ko magkaroon kami ng pelikula, nagpaturo ako sa pamamagitan ng pag-apply sa mga OJT o sa pag-OJT sa iba't ibang film production while being a student in UPLB. So, diba? Nakapag-shoot kami sa Mindanao. This is 2012. Ang film ni Direk Arlen Marco, pina-active mo sa akong pagpa-OJT for Riddles of My Homecoming. First full-length film sa Mindanao. 2019, di ba? Hindi. 2019 nag-intern ka. 9 ba? Hindi, 12. Next. So, pagdating namin doon, nasa yung film mo, hindi mo film yan. Kasi ibang director, iba din sila. Hindi mo din siya kakilala kasi hindi naman kayo magkaroon ng identity. Saan yung film mo? Next. Going back to North Luzon, so ang ginawa namin, paano kaya tayo magkakaroon ng pelikula na galing sa North Luzon? No? So, parang maipakita ito sa film festival dahil hinihingitan kami na wala
maghanap kayong pelikula sa North Luzon. Next slide. So dahil filingero din kami, doon na kami gumawa ng film. At ang unang film na naisip namin ay IP film pa. Eh wala kaming kaalam-alam. Ang madaming group. Wala kaming ID permit na. Wala pang effort kami. Ang ginawa namin, mag-research lang kami. Which is totoo naman nangyari. So nag-research lang kami. Next. Na-realize namin na, o nga no, kaya pala kami walang film. Or tayong film sa North Luzon. Dahil walang no formal film education programs sa North Luzon region. Walang opportunity na, oo, matututo tayo mag-pelikula. Sana or gumawa ng pelikula kung alam lang natin kung paano pala gumawa. Baka lang natin manood. At kopyahin yung pinapanood. At kopyahin yung panoorin. Di ba yun nangyari ng high school 2000? At nung panahon ko din, sa mga ano dyan, ang tawag ko, walang film schools, wala pang film school, wala pang multimedia arts, wala pang STA sa panahon namin. Film also does not represent us. Halos, ito na, magbabanggit ako ng mga news kasi. Sa mga national television kasi, pangit ang portrayal sa mga IPs. At saka pag sinabing, for example, Tugigaraw na lang mismo, sa isang national comedy series. Tawagin natin sasabihin nila, Tugigaraw, may kuryente ba doon? Ganun tayo na-representa sa mainstream films. So, oh my God, tagabundo. So, di ba, parang pangit. Next. Yung yellow car, nag-start yan dahil naawa na yung mga magulat ko na nag-ano kami. Nagka-tricycle or nagko-commute. So, binigyan kami ng vehicle para makaikot. Para ma-achieve yung goal, which is i-reach out yung mga communities. Hindi IP agad. Ang una namin naisip ay mga schools. Ang una talaga ay government. Pero sabi din sa isang session, hindi naman nakakain yung pelikula. Hindi, maliban pa dyan yung ano, Culture, hindi naman nakakain niya. So yun yung una namin challenge. Pero hindi kami tumigil, di ba? 10 years na nandito po kami. Next slide. Nag-continue kami na mag-reach out sa mga community na gusto nila palang matuto mag-pelikula. Kasi ang sinasabi namin during our workshop is the best storytellers of their communities and their culture are the people themselves. Diba? Pero paano nila gagawin yun kung hindi nga sila equipped? Next slide. Pero in 2017, na namin problema, diba? 2017, akala namin tuloy-tuloy lang dahil na car accident sa may Alcala. Lumipad yung sasakyan natin. Pero buhay pa naman kami. And then, na-realize namin dun sa habang may sense ba itong ginagawa natin, mamamatay tayo tapos wala palang sense. Pero na-realize namin na yung gusto-gustuhan pala namin na mag-reach out, kailangan pa rin pala namin mag-develop into skilling ourselves into writing proposal, creating films, finding more ways to teach films in communities. Tapos minsan ang ginagawa, ang nangyari, kaya gusto ko sana na kapag nagkaroon ng film workshop sa mga communities, yung hindi masyadong mataas agad, yung nakaka-relate muna yung mga tao dun sa speaker, kasi dun lang madidipen yung connection, dun lang lalabas yung storya. Kapag kasi kunyari mataas na tawad, sikat na agad, baka mamaya maluso yung idea ng identity ng filmmaker. Ang mangyari, yung gusto na nung controlling leader or mentor,